Siruma, what adventure! Para sa ating episode 3 ng ating Bicol Adventure, tayo naman ay nandito sa bayan ng Siruma, Camarines Sur, na hindi rin magpapahuli sa magagandang tanawin katulad na lang ng mga kabundukan na matatagpuan dito na ang tawag ay Daldagon Peak. Pero bago yan, balikan muna natin ang ating mga naunang episode video dito sa May Bicol kung saan pinuntahan natin ang lugar ng Lagunoy, Presentasyon at ng Karamuan, kung saan ay napasyalan din natin at nadaanan natin ang malalawak na lupain ng Lagunoy at meron din ditong pinagmamalaki na mga paliguan katulad na lang ng falls dito sa May Kinahulugat Falls. Dito ay nadaanan ko rin ang magandang kalsadahan ng Coastal Road ng Puente Bella National Highway kung saan tanaw na tanaw mo ang magandang tanawin ng karagatan at kahabaan din ng kalsada ng Presentasyon, Camarines Sur. Sa pinakadulo naman ay mararating mo ang pinakadulo ng Camarines Sur, dito ay ang Karamuan Island kung saan ay pwede na ring dayuhin ng mga motoristang gustong pumunta rito sa May Karamuan. Sa ating episode 3 nga ay nandito tayo sa May Siruma, Camarines Sur kung saan dito naman natin gagawin ang ating moto adventure. Bago mo nga marating ang pinakadulo ng Siruma, ang Barangay San Ramon, ay papasukin mo muna ang kalsadahan ng Mabuhay San Ramon Road kung saan ay hindi rin biro ang mga kalsadahan dito dahil may mga ilang daanan dito na hindi pa sementado at meron din malalalim na tubig kung saan ito nga ang nangyayari sa akin. Yung Kaya sa video na ito ay samahan nyo kong i-explore ang Siruma, Camarines Sur na matatagpuan din sa dulo ng Camarines Sur na maituturing din na Malabatanes ang tanawin. Ganda mo, Siruma! Ang video natin na ito ay December 2025 pa. Sa kasalukuyan, ang Barangay San Ramon ay merong kinaharap na malaking problema dahil sa balitang pangangamkam ng mga iilang individual at mga politikong nasasakupan ng lugar na ito. Merong kasing iilang bahagi ng Daldagon Peak o itong kabundukan na meron ng mga bakod, kumbaga hindi mo na pwedeng pasukin, pribado na. Kaya mas swerte tayo na hindi tayo pinagbawalan nang tayo'y pumunta rito. Napuntahan pa natin ang iilang lugar na meron dito sa Daldagon Peak. Kaya't ang video natin na ito ay magsisimula dito sa lugar ng Lagunoy, Camarines Sur. Good afternoon mga Karol TV. Tayo ngayon ay papunta sa May Siruma. Yes. So nakailang araw na tayo dito sa May Presentasyon. Ang time check natin nasa alas 3 na tayo ng hapon. At ito, ang expected natin, biyahe natin is mga nasa 2 hours papuntang Siruma. And wala tayong kasi ang plano ko, sana makarating tayo ng maaga doon. Ang plano ko is mag-stay muna ng isang gabi doon, tapos bukas na lang ng umaga babalik ng Maynila. So nandito na rin kasi ako sa Bicol. At sinama ko na rin sa bucket list ko yung Siruma kasi malapit na rin dito para hindi na ako mahirapang pang puntahan siya sa susunod, no. Nandito tayo sa arko ng Lagunoy na tinatawag.
lalabas na tayo dun sa may Puerte Road ngayon. Ito na yung Kalaganoy, tapos papuntang Goa. So sana makaano tayo ng oras natin para may magawa pa tayo pagdating natin doon. Ang ganda oh. Ganda. Grabe. Alam mo yung ano, nasa probinsya ka talaga nararamdaman mo yung pagkakaiba ng lugar. Kaysa sa lugar sa Maynila, ng mga nagmumotor ka lang. Iba talaga yung ano, pakiramdam dito. Dito yung pamilihan ng Lagunoy. Merong mga gasoline station, yung mga gasoline station lang dito, yung mga parang ano lang. Wala nung yung mga pangalan talaga ng katulad ng mga Caltex, ng mga Shell, walang ganun dito. Meron din mga eskwelahan dito sa Lagunoy, katulad yan, no? Cell site, di natin alam. Maunlad na rin kung ano rin yung kailangan mo sa isang lugar na to, nandito na rin, may family, may talipapa. Ayun, talipapa, oh. Tapos magaganda na rin yung mga bahay. Kahit mga bungalow lang yung karamihan na nakikita ko. Tapos ang ganda ng ano nila, ng location nila. Kasi ano, may mga bundok pa sa likod nila. Maganda yung tanawin nila. Lagunoy High School. Oh, may high school na rin dito. Lagunoy Centra. Ito yung mall ng LCC. Oh. Supermarket, meron na rin. May mga smart padala rin. Oh, may mga sangla, mga bilihan din na Uretex foam. Mga kailangan mo sa bahay, meron na rin dyan. Meron din Andox, oh, pinakasentro. Tapos meron ditong biyahe. Ito yung presentasyon ng mga bus papunta yan doon. Papasok yan doon sa pinanggalingan natin kaganina. Doon ang pasok niyan. Ang estimated na biyahe natin ngayon, nandito tayo sa location natin is 1 and 25 minutes, 1 hour and 25 minutes. Tapos mga 72 kilometers. Yung ano natin, yung travel ano natin, kilometers natin papunta sa may Siruma. Pero pagdating natin sa Siruma, hindi pa tayo sigurado kung saan tayo tutuloy doon. Tinignan naman ako sa may Google. Merong mga nasa tabi ng dagat. Ang gaganda rin ng mga buhangin, parang trip ko rin doon. Meron naman doon na pwede ka rin magrenta. Parang nasa taas ka ng kabundukan. Maganda rin ang ano, ang tanawin din, ang view. Kung gigising ka na nasa mataas ka na bahagi ng ano, ng isang lugar, nasa bundok ka. Yan yung magiging advantage doon. Pag doon ka nag-stay, ang hindi lang natin alam kung meron bang para sa one person lang yung ano, yung kwarto doon, no? So sana meron. Tapos yung pagkain natin, bahala na, doon na lang sa may bayan na lang tayo ng Siruma. Doon na lang tayo kakain at order ng kung anong makakain natin. Kasi kinabukasan pabalik na tayo ng pabalik ng Maynila. So kasi nakakadalawang halos linggo na rin tayo dito. To Goa, right side. Nagpapasaba sana si Airpat dito. Kasi nga magpapareserve sila ng ticket ng bus pauwi ng Maynila siguro sa mga 17 sa mga 17 petsa. Yan yung uwi nila doon. Doon sila magpapasko at magbabagong taon. So ako mauuna na, hindi ko na sila hihintayin. Nagkataon nga ito na lang yung schedule ng araw ko. Na kailangan ko ng bakbakan tong Siruma. Hindi ko na napagbigyan si Airpat na samahan papunta rito sa Goa. Sabi ko mamasahe ka na lang, may mga dumadaan naman na ano. May nadaan naman kako ng mga pampasahero papunta rito, may mga biyahe naman. Yan. Dire-diretso na ta. Car alarms and barking dogs makes me wonder why the city's waking, the city never sleeps, and I would like to rest a little while. Yeah, I would like to get some peace of mind.
doesn't matter. She strokes her cheek when she lies. An old man on the corner says they're coming back to get him soon. Maybe we know something he doesn't know. And I would like to get Kakanan uli, mali tayong dinaan ng kalsada. Off-road na. Off-road gaming. Pagkatapos ko mag-travel mula sa may Lagunoy ay napasok ko na mismo ang kalsada ng San Ramon Road. Wala akong kamalay-malay Off-road na dito na gaming. pala magsisimula ang aking totoong adventure. Kala ko kalsada Hindi pa rin na kasi dadaanan sementong natin. Naku, may kalsada malalim. ang aking dadaanan dito. Malalim ba? Medyo in-underestimate ko rin ang kalsadang madadaanan ko rito. Hindi ko akalain na ganito na pala ang kondisyon ng mga kalsadahan dito. Medyo kinakabahan din ako dito dahil sa oras nga ng pagpunta ko rito ay medyo padilim na rin. Hindi kasi madaling mag-isang mag-ride lalo na nandito ka sa liblib na lugar na katulad nito. Mahirap Ay, kang nako, magkaroon ba't ng ganun? aberya. Medyo nag-aalanganin din kasi ako sa May dala kong malalim motor dun. dahil hindi biro ang dala kong motor. Mabigat ang timbang niya. Hindi pwedeng matumba ka Tama, rito kapatid, dahil dinadaanan walang ko na. tutulong sa'yo. Medyo nag-aalangan na rin kasi ako sa oras na to dahil Sana nasa kung malapit konti na ng yung lupak tumilim dyan. kaya hindi ako pwede magtagal sa area na ito. Kailangan ko na rin kasi makarating mismo sa may barangay San Ramon dahil hahanap ako ng aking tutuluyan. Sumakto pa lalo ang kaba ko rito dahil wala akong mapagtanungan dito ng mga tao dahil wala talagang halos dumadaan. Ay! Ah! Nakabahan ako. Huwag kang babagsak. Ba't ganun? Dito dapat. Kuya, saan ho yung kababaw? Sa may kaliwa? Hindi pa. Dumaan pa, tapos doon. Hindi pa sa kanan kaya pag dumaan mahararom? Big deal. Thank you! Sa area ng kalsada na ito, nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Dito ay natumba na ako. Meron kasi akong pinagtanungan dito at nagkamali ako ng pag-intindi. Dito pala dapat ako kakaliwa. Dito yung tinuturo ni Manong na pagtanungan ko. Itong diretsong daan pala na dinadaanan ko ay wala na ang dumadaan dito kahit mga pick-up o yung mga 4 wheels ng mga 4x4 dahil malalim daw ang tubig na meron dito. Dami palang ganito dito. Yun. Ito na yung kinababahala ko, yung matumba ako dito dahil wala nga tutulong sa akin para magtayo ng motor o magtulak. Sobrang bigat kasi ng motor na dala ko. Buti na nga lang ay hindi nalalayo yung pinagtanungan ko at nagpunta siya rito para tulungan akong itulak at itayo ang motor. Sobrang bigat talaga, lumusong na rin ang sapatos ko mismo sa may putik dito. Hindi.
Malalim pala to. Itulak na lang natin. Basta mamaya, adong mo na. Doon na po. Basta tatulak ka lang yan. Dali na yun, dali na. Ano na po? Dito tayo na natin. Tulak na natin. Tingnan naman yung sapatos ko. Nakita. Wala na dito. Hindi na kapit na. Hindi naman natin mapapasok. Diyan ka nakadada, no? Ano pa ako? Basta pag galing doon, pagramon ko mo. Diyan ka nakakaliwasan. Kahit kasi yan, simentado yan. Simentado ko yan. Hindi napansin. Sampo ang tagot yan. Ay, papasok ko. Papuntan sa lasyon. Okay. Sige po, thank you po ah. Nasubukan ka ngayon. Putik lang kasi pero kung may lupa yun eh. Okay. Wala akong mabobola dyan. Mahalim tuloy yung anak ko. Yung tray na patumakan. Talas. Ay, siguro nga. Kung wala ka lang sa bucket list ko, hindi kita pupuntahan, may ganun pa. Bait ng mga lokal, taga Palabate. Boss, saan kayo igwang mga transient? Mga transient, mga pwedeng anuhan, tulugan ng mga kwarto, room. Ay, igwa igde. Sige. Salamat.
Manay, magtanong po, may mga igba kayang mga transient dyan, yung mga pwedeng tuluyan, mga room? Igdi po, makaliwa po. Igba. Sige po, salamat po. Tanong lang po, igwa kayo mga transient dyan? Mga tutuluyan, mga room? Igwa po? Igde? Ano ba to? Tanong muna tayo. Kain po tayo. Nandito na ako sa may Siroma, so may natuluyan ako na ang bait ng mga staff. Actually hindi pa sila nagpapatuloy ng tawag dito ng mga guests. Kasi ginagawa pa ng renovation pa dahil sa nagdaang bagyo na tamaan dito sa Kabikulan. So yun, pinatuloy na rin nila ako. Binigyan nila ako ng isang kwarto, mamaya papakita ko yung kwarto. Tapos pinagluto nila ako ng isda, ng isda. Survive. Grabe yung nangyari sa akin papasok dyan sa may seaside. Lubog-lubog kasi siya. Buhangin siya na malambot. So lubog-lubog ako dun. Mahirap ng kalagayan ko ganina. Pero mababait yung mga tao. Mga lokal na nandito. Bukas pakita ko sa inyo yung resort nila. Ang ganda. Ganda ng pagkakadesign. Makikita mo talaga seaside. Tapos pagising mo sa umaga. Mamaya pakita ko sa inyo yung room ko. Pang single lang siya. Pang isahan, dalawahan. Ang galing. Tapos may mga rock formation doon sa harapan. Wala rin silang as in talagang hindi pa pwede magpatuloy ng guest. Napagbigyan lang ako. Ang bait. May ari taga Paranaque. Kalugar ko pas Paranaque. Alright.
Ito kasi ginagawa daw nila dyan. May mga nakatayo dito parang ganun din katulad ng kwarto na tinutuluyan ko. Dito daw yun. Tapos meron din dito. Tapos meron din yung mga cottage doon na kwarto room. Na ano daw to? Na ano ng tawag dito ng malakas na alon kasi nung bago si Wilma yung dumating na bagyo. May nauna pa nung si nakalimutan ko na yung pangalan ng ng bagyo na umano nun. Ayun. So yun nga, malakas yun, tumama dito yung mga alon, nasira tong mga nakatayong kubo nila rito. Tapos doon daw yung sobrang lakas daw ng alon, sobrang taas ng tubig, maabot pa daw yan doon. Bukas papakita ko sa inyo kung saan, hanggang saan yung inaabot ng alon doon. So marami nasira. So nung tempo na pumunta tayo dito, hindi pa pala pwedeng tumanggap ng guest sila. So yun na lang tayo, na pagbigyan lang din tayo na pinatuloy na tayo. Doon may isa pa namang room doon na available, bukas yun. Kaya yun, ginamit yun. Yun na lang ang pinabigay sa akin. Bukas makikita natin yung ganda ng resort. Kasi nag-aalon-alon daw yan dyan. Kita-kita daw. Nagpuputi. Ang ganda daw tignan. Tapos puti yung buhangin eh. Yan, bukas makikita nyo. Ito yung room natin. Pang solo. Pwede rin dalawa. Tapos may bintana siya rito. Tapos ganito yung kisame niya. May ilaw. Tapos electric fan. Electric fan lang kasi kung i-airconin mo pa tong ganito kaliit. Diba? Sobrang lamig na nito. Ang maganda rito, ito. May balcony pa ganito. May viewing pa sa umaga yan. Makikita natin bukas yan yung ng view dito sa may ganito siya yan. May terrace, may ganito siya. Tapos dito yung dagat na view. Bukas makikita natin yun. Yan dyan, oh. Madilim lang. Bintana. Buksan lang natin. Para pumasok yung hangin pa niya. Tapos may solar. Naka-net naman pala to. Papasok din ang hangin dito pala. Huwag na to muna. Baka mamaya umanong insekto. Pumasok. Lagay ng helmet. Kapagan na kung ano mga gamit ko. Tingnan mo yung ko. Sapatos ko na lumubog. Naalala ko yung basado. Kailangan matuyo ito. Kundi magmamaneho ako ng pauwi ng basa. May isa pa naman ako medyas, yun ang gagamitin. Kaso ito palaban. Hindi na, bukas na lang. Good night. Malat pa. Alas 12 na ako nakatulog kagabi. Malamig naman dito, masarap yung yung tulog ko. Presko naman. Kahit electric pa lang yung ginamit natin.
So, ang oras, alas 6:30. Tingnan natin yung ano. Yung sa may terrace dito sa balcony. Para kung maganda yung view. Oo, di ba? Ang daming puno ng ano. Ano bang puno yan? Tapos may mga maliliit na parang naging ano na, nagkaroon na ng falls. Pabagsak doon sa dagat. Ito yung view natin ngayon. Lalo na yung may mga kubo pa dyan na pwede mong rentahan. Nasira na nga kasi ng bagyo. Kung doon tayo nakapwesto area, mas lalong open, kitang-kita natin agad yung ano, yung dalampasigan pagising natin. Naharangan lang kasi ng puno. Naharangan lang tayo ng puno. So ano bang plano natin? Pupunta tayo sa may ano, sa may Daldagon view deck. So ang alam ko, lalabas dito uli sa resort sa M Veranda. Tapos yung motor, magmamotor tayo doon. Medyo off-road yun eh. Ang hindi ko lang alam kung maganda ba yung lupa kasi nag-uulad kagabi. Mamaya maputik. Hindi natin alam eh kung ano yung sitwasyon ng ano ng kalsadahan do sa papunta doon sa view. Tapos napanood ko medyo may kahirapan din. May paakyat, may palusong. So tingnan natin kung ano yung mangyayari mamaya sa pag-akyat natin. For the meantime, labas muna tayo, lakad-lakad tayo. Igagala ko kayo dito sa may resort na. Tapos mag-aalmusal na rin tayo. Mga pantao, yung mga stop. Papunta tayo dito sa baba. Lakad tayo. Drone din natin para makita nyo ng buo yung ano, paligid nito. Yeah, kasi renovate, sakto naman yung pagpunta natin dito. Inaayos. Ito yung sitwasyon pala pag umaga, diba? Kaya, good morning. Ikaw ba si Kuya Louie? Ay, sa taas. Napanood ko lang kay ano, kay Unico. Ha? Okay lang. Okay lang. Oo, vlog lang. Hindi, napanood ko lang kay ano, kay Unico. O yung vlogger na nagpunta rito sa Nakapo. Ang ganda eh, nung nakita ko sa ano eh, sa vlog niya, ang ganda ng mga nakatayo rito. Yung hindi pa na ano ng bagyo, yung kumpleto pa, oo, yung mga nakatayo pa. Babalik din ulit? Oo, balik din yan. Oo, ano lang yung gagawin lang. Yun. So ito naapektuhan din. Siguro pwede ka pa mag-stay dito. Kasama pa to sa ano, mga kwarto na pinapaupa. Rene-recover pa. Ayun o, ginagawa na to. Flooring. Yung mga ganito ang nabaklas siguro. Mga kahoy. Dito maganda kung dito ka magre-rent. Siguro mga pang ano to. Mga pang sampuan. Welcome to M Veranda. Oh, ang ganda rito. Pagtatambay ka sa umaga, kitang-kita mo agad yung dalampasigan. Let's go. Good luck. Ano naman ang biti ko? Sakit.
naman. Ay nako, ang hirap ng palabas. Kuya, mapunta lang ako sa may Daldagon. Daldagon Peak, puntahan ko lang. Oo. Kaya motor umakyat doon? Kaya naman, siguro dyan. Hindi naman maputik ngayon, no? Umulan kasi kagabi. Matigas naman ang lupa dyan, eh, no? Sige, salamat po. Nahulog yung salamin mo. Saan po? Nadampot ko, akala ko sa akin. Salamin mo, di ba? Oo, na ngayon. Ando po sa kwarto. Oo, ano yun na lang. Bukas naman yun, eh. Sige po. Yun yung si Kuya ang tumulong sa akin na nabalahaw ako dyan sa may buhangin. Ang bait. Tapos ang nangyayari, nalaglag yung salamin niya pala, yung dinampot ko. Akala ko sa akin, eh. Sorry. Yan, kakanan tayo dito. Yan, off-road gaming na tayo. Off-road na to. Good luck sa atin. Mag-isa lang tayo, solo flight. Ayun, nakikita na natin yung Daldagon, no. Malamang ganito yung lupa sa taas. Dapat pala rito, maliit na motor lang ang dala mo. Kaya na yung mga 155cc rito. Kasi pag mabigat, ang hirap i-handle sa mga ganitong sitwasyon. Balik kung malaking tao tayo, di ba? Kakayanin natin. Bakit na tayo? Mababato. Oh, putik. Ayan. Dito lang. Dito wala na to yung... Uy, lapit eh. Hi. Kaya tayo mabuti. Tama pa.
barkada dito. Ang ganda! Di gaanong mahangin. Oh, grabe yung tanawin dito. Napakaganda kung ganitong bubungad sa'yo rito. Sobrang marirelax ka po talaga. Yung pagod mo sa pagmamaneho, sigurado po mawawala pag nakita mo na yung view na ganito. 360 na. I love Siruma. Oh, yan oh, trek. Pagka inakit ko pa yan, yung motor yan, gagawin pa yan, babaybayin niya doon sa pinakadulo. Yun, nakikita nyo yung guhit na paangat, aakyatin ko pa yun. So hindi ko na alam kung ano yung klase ng kalsadahan doon na madadatnan. Kung pipilitin ko mag-isa lang tayo, mahirap na. Pero kung 155cc sana, madali lang. Madali lang, kahit bumagsak kasi ang motor, magaang, madali lang natin matatay. Mahirap yun, mabigat yun, mag-isa lang tayo. So baka abutin tayo ng siyam-siyam kung sigurado, kasi maano ka dyan, ma-outbalance ka dyan dahil hindi pantay-pantay ang kalsada. Tapos yun nga, bato-bato yan, medyo may pagkabasa pa nga kasi nag-uulan kagabi. So hindi ko na tinangka, no. Next time na lang pag bumalik tayo dito, kailangan maliit lang na motor ang dala natin para kaya natin i-handle. Makaakyat tayo doon sa pinakataas, sa peak talaga. Pero para sa akin okay na rito, okay na ako dito. May isang burol pa doon, ayun, dulo. Alright. Pitik-pitik lang. Thank you, kuya.
Lako. Kailan pa alis? Lumubog pa. Lumubog pa. Lumubog pa. Bigat pa naman. Ah. Yan. Kaya na yan. Wala yung Sige kuya. Saan ako dadaan dyan? sa gitna. Kanina sa'yo ka dumakal. Digde. Alright. Yun lang ang magiging problema doon. Pag malakig motor, lulubog. So kailangan pitpitin yun. Palabas na tayo, walis na tayo ng M. Veranda. Shout out pala kay Kuya Louie na nag-asikaso sa akin, no, na kahit under renovation pa yung M. Veranda, napatuloy pa rin tayo. Tapos sa may-ari rin si Sir Manny Makimoto daw yan, may-ari. Si Makisig Lopez. So sir, sa pagpapatuloy sa akin, thank you po. One time bibisita po ako sa shop niyo, no? Kasi magkalapit lang naman tayo, Sir Maki. Sa sukat ako sa may Baliwan. So ang shop mo pala dito ka lang pala sa may Doña Soledad lang. O mga bisita rin sa shop mo. Yun lang. Puntahan muna natin yung So sa mga ang ganda pa rin kahit anong oras na ba. Parang alas 2 na o alas 2:30. Ayan, sa mga pupunta rito sa may Siruma, highly recommended, napakaganda. Napakaganda kahit alam ko na yung location na tinuluyan ko ay inabot ng bagyo ni Juan, signal number 5 pa rin yun, pala yun. Ang ganda pa rin ng ng view ng resort na yun. Lalo pa siguro kung much better na kumpleto yung mga tutuluyan nyo doon. Mas maganda siyang tignan. Along side lang din ng dagat, nasa corner siya, tapos may mga rock formation. Basta babalik ako dyan. Usahan nyo yan. Ayun, hanggang dito na lang po ang ating video. Salamat po sa mga nanood at umabot sa hanggang dulo ng video na to. Maraming salamat po. Keep safe and ride safe. Thank you everyone. Sa maiksing araw lamang ng aking pananatili dito sa may Siruma or dito sa may mismong barangay ng San Ramon, ay masasabi ko talagang naramdaman ko dito ang kapayapaan na hinahanap ko. Yung bang tipong nagpahinga ka talaga na hindi ka nai-stress at wala kang ibang iisipin. Sayang nga lamang dahil talagang isang araw lang ang aking pananatili dito. Kung ako lang sana ay bibigyan pa ng pagkakataon, ay mas gusto ko pang malibot or mapuntahan ang mga kasulok-sulukan na meron dito sa may Siruma. Gusto ko rin sanang ma-explore ang malawak na karagatan na meron dito, nang sa ganun ay mas makilala ko ang mismong Siruma. Bago nga ako umalis dito ay na-explore ko pa ang mismong itaas ng resort na pinuntahan ko. Meron pa pala ditong view deck kung saan dito pala yung mas malapit na viewpoint. Meron lang siyang ilang minutong trekking, pero pag naakyat to mismo ang pinakataas ito ay dito mo makikita ng malapitan
ang kagandahan ng karagatan at ng bundok ng Daldagon Peak.